Isang magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan natin Diyos. Palakpakan natin Diyos. Sabihin natin dito sa inyong katabi, kapatid, magandang umaga. Ayan, pwede nyo lingunin na inyong katabi. Ulitin nyo nga po, kapatid, magandang umaga sa iyo. Ayan, muli palakpakan natin Diyos. Hallelujah. Tayo po sa nilakang tayo po at tayo ay manalangin. Aming amang dakila at makapangyarihan sa lahat, muli, O Diyos, kami po sa oras nito sa iyo dumudulog upang patuloy na hingi ng iyong patnubay sa amin. Sa napakahalagang pagkakataon na ito na ikaw po ay magsasalita sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod. Dalangin ko po, O Diyos, patuloy nawa na matanggap namin ng maliwanag ang mga salita mong pagpapala na nilalaan mo sa bawat isa sa amin. Gamitin mo ako ng mabisang instrumento, O Diyos, at hindi namin hinahayaan ang kaaway guluhin ang aming isipan sa pamamagitan ng mga alalahanin, sa pamamagitan ng mga bagay na nakakabala sa aming paningin. O Diyos, patuloy nawa na sa umagang ito'y maranasan ng bawat sa amin ang isang matagumpay na pag-unawa, pagtanggap, pagsasabuhayan na iyong makapangyarihan salita sa pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen. Muling malakas na palakpak sa atin, Diyos. Hallelujah. Kumusta po kayo? Okay. Sa lahat po ng mga narito, siyempre patuloy na ang dalangin ng inyong lingkod ay nasa maayos tayo lahat ng kalalagayan. At siyempre din yung mga makakapanood ng pagpapahayag nito sa ibang pagkakataon ay patuloy na ang dalangin ng inyong lingkod ay nasa mabuti kayo lahat ng kalalagayan, both physically and spiritually. Sa umagang ito, ang mensahe po natin ay patungkol sa spiritual progress or spiritual growth. Siyempre, ano na agad natin yun? Kita na agad natin kung ano yung layunin ng mensahe na sa umagang ito ay sama-sama nating pagsasalusaluhan. Tatanggapin mula sa ating Diyos sa patnubay na kanyang banal na Espiritu. Nang tanggapin natin ang ating Panginoong Sus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, instantly tayo ay naging mga tinatawag na Kristiyano. Yun po yung realidad ng ating pagkatanggap sa ating Panginoong Sus. Instantly naranasan natin yung tayo napabilang sa pamilya ng Diyos. Ngunit yung pagtanggap na yon ay nangangailangan ng panghabang buhay upang patuloy na yung pananampalataya na ating naranasan ay patuloy na lumago sa ating buhay. Katunayan na sa ating buhay spiritual, yung ating paglago, yan ay tinatawag na isang napakahabang proseso. Kaya nga, pag dumarating yung time na misa nakakapakinig tayo ng mga sinasabi ng iba na sila ay nagpapahinga na doon sa paglilingkod, ang ating paglilingkod sa Diyos, ang pahinga natin ay yung kapag tayo ay kinuha na niya at tayo ay nasa piling na ng ating Diyos. Ang ating focus ng ating tanggapin ng ating Panginoong Sus bilang Panginoon tagapagligtas, yung tayo ay lumago sa salita. Yan ay habang buhay. Lumago sa salita, malaman ng kanyang salita at patuloy na ang salita niya ito ay makita natin yung katotohanan sa ating buhay. Hindi lamang basta alam natin ang salita ng Diyos, kundi ito'y isang buhay na patotoo, buhay na katotohanan na ating nararanasan. Kumbaga yung ating biblical belief, yung mga bagay na ating naunawa sa Biblia ay hindi lamang basta natin naunawa ito, kundi ito'y nagkakaroon ng tinatawag na refleksyon sa ating buhay o bumabago sa ating buhay. Kaya sabi nga, yung pananampalataya na naging dahilan kung bakit tayo ay naligtas, pananampalataya sa ating Panginoon Sus, ito ay nagkakaroon ng impact sa ating buhay kapag yung ating buhay o yung ating behavior ay nagkaroon ng tinatawag na pagbabago o naka-align doon sa buhay Kristiyano. Nakikita sa gawa. Kaya sabi nga ni James sa Santiago, sabi rito sa 2:17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ang pananampalataya na wala daw gawa o hindi nakikita sa gawa ay patay. Kaya yun yung positibong bagay na dapat makita ng bawat isa sa atin. Sa umagang ito, gaya ng aming sinabi o ng maraming sinabi na ng marami noon,
at ngayon ay nais pa rin nating ipaalala o banggitin. Napakahalaga na hindi lamang tayo nakapokus dun sa ating buhay na kung saan ay tayo'y naligtas. Dapat ang buhay natin ay hindi lamang nakapokus dun sa tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at dahil doon, tayo ay naligtas. Tayo ay na-convert into Christianity. Ang nais ng Diyos, matapos tayong ma-convert, manampalataya at maligtas, lumalim yung ating pagkakilala sa Diyos, at ito nga po yung tinatawag na, maranasan natin yung tinatawag na spiritual growth, spiritual progress. At ito yung nais ng Diyos na sa umagang to, patuloy na may paalala sa ating lahat na nais ng Diyos o inaasahan ng Diyos na tayo ay lumalago. Balikan natin yung ating tema na kung saan ay hinalaw ni Apostol Pablo o sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, at dito nga po'y hinalaw yung ating tema. Chapter 2, 6-7, sabi ko po, alam ko na halos saulado nyo na ito dahil sa maraming pagkakataon, ito ay pinapahayag ng mga tumatayo dito sa unahan. Ang sabi rito, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Maaring kung ito man, itong dalawang talatang ito'y malimit nating naririnig, maaring hindi pa rin natin gaano itong nasa sa ulo, o maaring hindi ito masyado nating natatandaan. Sa umagang to, merong 6 na tinatawag na sa salitang Ingles ay metaphor. Metaphor na ito ay gagamitin natin ngayon para doon sa may pahayag yung tinatawag na proseso ng spiritual growth, o yung para madali natin matandaan yung spiritual progress. Metaphor, ano ba yung metaphor? Figure of speech. Ito ay binabanggit, imbis na sabihin ni maganda ka, gagamit ng ibang salita para i-emphasize, i-dramatize, di ba? I-exaggerate, gaya ng ating Panginoong Jesus, di ba? Pwede naman niya sabihin sa ibang paraan yung kanyang mga sinabi, pero itinaan niya ito sa parabola, parable. Di ba? Mas madali nating natatandaan kapag ang kwento ay parabola, di ba? Ito rin ang purpose. Na sa umagang to, dito sa binasa natin sa Colosas 2, sa 1-7, merong 6 na metaphors na i-emphasize natin upang makita natin yung proseso ng ating spiritual na paglago. At dito ay makatutulong sa atin. Sabi ko nga, although sa maraming pagkakataon, yung ating tema for 2022, yung rooted and built up in Christ, ay na-share na ng napakarami simula nang pumasok ang January. Marami pa rin sa atin ang hindi natatandaan yung mga na-discuss na topic. Yung mga na-mensahe, di ba? Yung mga lessons, yung mga natutunan natin, maaaring yung iba ron ay mga nalimutan na natin. So umagang ito, yung 6 na metaphors na ito makakatulong sa atin upang madaling maalala yung mga bagay na sinasabi patungkol dito sa Colosas 2, 6-7. 6 na metaphors na sa umagang ito ay ating pag-aaralan na siyempre, ito'y dapat kapag narinig na natin at natututan ngayon, ay magkaroon tayo ng tinatawag na benepisyo na spiritual na paglago o yung spiritual progress. Yung unang picture, ito'y makikita dun sa verse 5 kasi iniuna na yun after before ng versing. Ang sabi rito ni Apostol Pablo, at ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Sa English, ang sabi rito, how orderly you are and how firm your faith in Christ is. Saan ba natin nakikita yung pagiging organisado? Saan ba natin nakikita yung pagiging disiplinado? O yung pagiging matatag? Yan ay nakikita natin sa mga sundalo. Soldiers. Yun yung unang metaphor na nais nating itatak sa ating isipan
na ito yung bilang sundalo, ito yung pinakakitaan ng pagiging organisado, disiplinado, at matatag. Yan ang dapat na sundalo. Diba? Kaya yan ay nagte-training, nagsasanay, para maranasan niya o marating niya sa buhay niya yung siya ay patuloy na maging disiplinado, organisado, at matatag. At tayo bilang mga army of God o sundalo ng Diyos, dapat tayo ay patuloy din na nagpa-practice ng disiplina. Bahagi ng pagkatawag sa atin, kung tayo ihahalin tulad sa mga sundalo, dapat tayo ay nakikita sa atin yung patuloy na practice na disiplina. Hindi po pwede sa isang Kristiyano walang disiplina o magulong buhay. Di ba? Maranasan niya yung tinatawag na sumunod siya sa Diyos. Merong authority na nasa ibabaw natin, yan ay walang iba kundi ang ating Diyos, na kung saan ay kumokontrol sa ating buhay. Ganyan ang mga sundalo. Merong authority na nasa ibabaw nila, at yung authority na yun ang sinusunod nila dahil nga iyon ang nakalagay at inakda sa kanila. At ang sabi nga, ang isang sundalo, hindi sapat na yan ay sa pagpasok niya, kasi maraming sundalo, bago pumasok sa pagiging sundalo, tinetraining muna yan para siya nakapasok. And then, after na siya na training, tatanggapin na siya. Pero hindi ang ibig sabihin, after na siya tinanggap na bilang sundalo, stop na yung kanyang training. Ang isang sundalo, continuous ang kanyang training. Kaya sabi rito, nagte-training siya lagi. Anong purpose? Para siya'y laging preparado. Laging preparado. Kaya matatandaan natin, sinabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, sabi rito, be prepared in season and out of season. Maging handa tayo. Hindi po pwede na ang isang Kristiyano ay pamisan-misan lang na nagsasanay sa paglagong espiritual. Sabi rito, dapat ito'y patuloy. Di ba? Dapat tayo patuloy. Ano pinararanasan ng maraming Kristiyano? Kapag dumarating yung maraming problema o pagsubok, diyan mo makikita yan. Na yan ay nagiging mapanalanginin. Di ba? Diyan mo makikita na siya palasimba, umaatid ng fellowship. Kasi bakit? Kasi nakakaranas ng problema. Di ba? Pero sa sandali na dumating na yung abundance, yung malalakas na pangangatawan at yung mga pangailangan niya ay naririyan na, tumitigil na. Diba? Anong sabi rito? In season and out of season. Sa panahon tayo may pagsubok, sa panahon tayo ay matatag, dapat patuloy tayong nagpapakalakas sa Diyos. Diba? At ang isang sundalo, ang sabi rito, ang mga sundalo, iisa ang common enemy niyan. Diba? Ang mga sundalo, iisa common enemy niya. Katulad natin ng mga Kristiyano na itinuturing ng mga sundalo ng Diyos. Sino ba common enemy natin? Devil. Diba? Hindi ang enemy natin ay ang bawat isa. Hindi tayo ang magkakaaway. Diba? Dapat bilang mga sundalo ng Diyos, dapat solidly united tayo against the devil. At iyon ang nagpapalakas sa atin. Yun ang una, sabi rito, para tayo maging matatag, disiplinado, sabi rito, dapat maging katulad tayo ng mga sundalo. Yun yung unang metaphor. Pangalawa, sabi rito, na sinabi ng Apostol Pablo, continue to live in Him. Mamuhay kayo nang may pakikipagkaisa sa Kanya. Pag sinabing continue to live, pag sinabing mamuhay, hindi ito bahagi lang ng buhay. Ito yung pamamaraan ng buhay. Dapat ito yung pang-araw-araw mong buhay. Hindi po pwedeng ngayon, Kristiyano ka, bukas hindi. Dapat continuous na nakikita sa buhay natin yung tinatawag na buhay na kung saan ay nakasali kay Kristo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, continue to live in Him. Saan tayo inyahalin tulad? Doon sa matatag na manlalakbay, yung power walker. Sabihin nga po natin, power walker. Ibig sabihin, ikaw ay isang matatag na namumuhay na sa lahat ng sitwasyon ng iyong buhay, pinakikitaan ka ng katatagan. Dapat yun ang buhay natin. Continue to live in Him. Mamuhay tayo na may pakikipagkaisa kay Kristo. Sabi rito sa salitang ito, ito'y action word o verb na kung saan ay nagsasabi na ito'y continuous action. Kaya sabi, continue to live in Him.
Di ba? Hindi sinabing paminsan-minsan. Kapag sinabing continue to live in Him, dapat ito na yung buhay natin. Ito na yung buhay natin. Dapat hindi na tayo nababago. Ano man sitwasyon, ano man ang ating kinaharapin, ito na yung tayo. Simulang malaman natin ang salita ng Diyos, naunawa natin sa ating isipan, at naging laman ng ating puso, dapat ito na yung lumalabas sa ating bibig, ito na yung ating ginagawa, at ito na yung ating nilalakaran. Continuous yun. Kaya kung sa umagang to tayo nakakarinig o ng mga nakaraang panahon, ng mga nakaraang araw, nakarinig tayo ng mensahe patungkol sa salita ng Diyos, matapos natin itong tanggapin, dapat isa puso natin. And then ito yung dapat na sinasampit natin bilang patotoo, ginagawa natin, at ito yung ating nilalakaran. Katunayan na talagang tayo ay namumuhay na matatag. Tayo yung mga power walker. At yung paraan na yan, doon natin nakikita yung tinatawag na spiritual progress. Nakikita natin, tayo naman sa ating sarili, mga kapatid. Tayo mismo makapagpatotoo sa ating sarili kung tayo ba'y lumalago spiritually. Tayo mismo. Every time na tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, at ito na may maraming beses nyo nang narinig din sa akin. Every time na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, pag sinabing paglagong spiritual, huwag nyo titingnan ang paglagong spiritual ng iyong katabi, ng iyong asawa, ng iyong kapatid, o siya ba'y lumalago. Hindi. Ang tingnan natin yung ating sarili. Kasi bakit? Tayo mismo ang nakakakilala sa sarili natin kung tayo ba'y lumago spiritual. Mula nung nakilala natin si Kristo hanggang sa ngayon. Sa paanong paraan? Yung bang ating pag-uugali, yung ating conduct, ay consistent sa pagiging Panginoon natin si Kristo. Pag sinabing Panginoon natin si Kristo, dapat ang lagi nating ugali ay kung ano yung kalooban ni Kristo ang masusunod. Kasi siya ang Panginoon natin. Di ba? Nabago ba yun sa ating buhay? Yung bang ating worship na ginawa, o yung bang ating pagsamba, ito ba'y nakaka-epekto sa ating pang-araw-araw na buhay? Di ba? Yung bang ating pagsamba, although ang pagsamba ay maraming forma, simple lamang yung kanina, yung mga pagpupuri natin, yung ating pagkabagabag o pagkabagbag doon sa awitin na ating mga inaawit. Ito ba'y naka-epekto sa ating puso, sa atin? And then, paglabas natin, ito ba'y dala pa rin natin na kaya pa rin natin umawit ng papuri sa Diyos? Yung bang ating practice, yung ating bang pinagagagawa sa ating buhay, ano yung ating ginagawa? Whether tayo naghahanap buhay, whether tayo nasa ating pamilya o nasa man, yan ba'y nagko-confirm sa tinatawag na prinsipyo ng Biblia? Diba? Power walker. Yan ang buhay Kristiyano. Hindi po pwedeng tawagin tayo na ngayon Kristiyano, bukas ay hindi. Ang sabi rito, tinanggap nila sa umpisa ang doktrina ni Kristo, at hindi lamang yon. Hindi lamang katuruan ni Kristo ang kanilang tinanggap, kundi mismong si Kristo ang tinanggap nila sa kanilang buhay. Power walker. Ayun yung dalawa. Pangatlo na madali ring tandaan. Dito naman ay maiyahalin tulad doon sa puno. Sabihin natin, trees. Sabihin nga po natin, trees. Ayan. Madali na pong tandaan yan. Ang sabi rito, rooted in Christ. Ano ba yun? May mga ugat. Di ba? Although yung mga halamang maliliit, pero niyahalin tulad yan sa puno. Kasi bakit? Ang puno kasi ang tumataas na sinasabing lumago. Rooted in Christ. Inihahalin tulad tayo sa mga puno, o dapat ay maging tulad tayo ng mga puno. Kaya kapag narinig natin rooted in Christ, maalala agad natin, tayo ba yung mga tulad ng puno? Ano ang bang purpose nun? Bakit ba tayo nagkakaugat? Siyempre, para tayo ay tumibay. Para tayo lumago. Ano purpose ng ugat? Para makakuha ng nutrisyon. Bakit ka makakapit sa lupa o sa pundasyon? Para makakuha ka ng nutrisyon. Yun ang purpose ng ugat. At kapag nakuha mo yung nutrisyon, ano dapat mangyari? Magkaroon ka ng tinatawag na stability, tumatag ka. Kumukuha ng pagkain, kumukuha ng nutrisyon, ang magiging bunga ng tatatag ka. Ganon din. Kapag sinabi natin, kapatid, na tayo tulad ng puno, rooted in Christ, dapat tumatatag ka. Tumatatag tayo sa pananampalataya. Dapat iyon ang nagiging bunga. Dapat nagpo-flourish tayo, lumalago.
Kaya balikan uli natin ating sarili. Gaano ba katagal na tayong naparooted in Christ? Gaano nakalaki ang naging paglago natin? Gaano na karami ang naging bunga natin? O tayo ay napabilang doon sa mga, ano ba tawag doon sa mga punong Japanese na maliliit? Yung dwarf? Bonsai. Diba? Bonsai Christian. Ang sabi rito, kapag ang isang puno ay tunay, yung tunay na puno ay nangyayari, o tayo napahalin tulad doon sa sinasabing maayos na punong napatanim, malalim na umuuga, lumalaki, nagbubunga, sabi rito sa Jeremias 17:8, katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito kahit hindi umulan at wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Tanyo, yung metaphor na ito, tayo bilang dapat ay makakakitaan sa atin yung pagiging tulad ng isang puno. Ano sabi rito? Kung tayo ay magiging tulad ng isang puno na tunay na malalim na nakaugat kay Kristo, tunay na lumalago at nagbubunga, ang sabi rito sa kay Jeremias, yung lahat ng ating mga pangangailangang benepisyo tatanggapin natin sa ating buhay. Tag-init man o tag-ulan. Ano ibig sabihin? Tag-hirap man o tag-sagana. Ito yung pangako ng Diyos. Kaya sa umagang to, napakaganda na patuloy na tayo ay makita natin sa ating sarili. Tayo ba'y tulad ng puno na sinasabi ni Jeremias na nakatanim sa tabi ng batisan? Pang-apat, ang sabi uli ni Apostol Pablo, patuloy ito sa verse 6 to 7, build up in Christ. Build up. Ba sinabing build up, ano ba yung binibuild? Mga building. Building, yan ang mga tumatayo. Sabi sa Efeso 2:20, tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Alam niyo po sa kasaysayan sa Biblia, ang mga building na itinatayo noon ay mula doon sa mga yung mga bato na pinagputol-putol na malalaki na yun ay pinagdidikit-dikit para maging building. Hindi katulad ngayon, iba ang sistema. Yun ay mga bahagi ng bundok na kinat, mga bato, na iyon ay pinagdidikit-dikit, pinagduduksong-duksong. Sabi rito na si Kristo yung pinaka-cornerstone, panulukan. Matapos ihanda yung base, itinatayo yung building na kung saan nakasalig kay Kristo. Ang sabi uli ni Apostol Pablo, continue to strengthen in faith. May pananampalataya tayo, naligtas tayo. Ano sabi ni Apostol Pablo? Magpatuloy tayong magpakalakas sa pananampalataya. Ang sabi rito sa 1 Corinto 3:12-14, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pila o mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo roon. Ano sabi doon sa unang bahagi? May mga gumamit sa pagtatayo ng building. Ano yung ginamit nila? Ginto, pilak, mahalagang bato. Yung iba naman, ang ginamit sa pagtatayo ng building nila, kahoy, damo, dayami. Sa buhay spiritual, kung tayo tulad ng building na itinatayo natin ang ating buhay spiritual, gumamit tayo ng matitibay na materials. Ibig sabihin, dapat maging matibay ang ating pananampalataya na yan. Ano man ang mangyari, hindi tulad ng dayami, hindi tulad ng kahoy,
na pwedeng masunod. Ulitin ko ang sabi dito ni Apostol Pablo, pinakalain din natin, continue to strengthen in the faith. Ang tense ulit ng verb dito, continuous. Dapat ang pagtatayo natin ng building o yung ating buhay spiritual na itinatayo natin, dapat continuous na ini-improve natin. Hindi po pwedeng tulad ng bahay natin na 10 years ago, ito yung itinayo natin, 10 years ago na, ito pa rin ang itsura. Ano sabi dito? Continue to build. Ano ibig sabihin? Dapat laging may nakikitang bago. Diba? Napipinturahan uli, nagkakaroon ng dagdag, na expansion. Marami. Kaya tayo inihahalin tulad sa building. Hindi nais ng Diyos na tagtapos ang ating buhay spiritual sa pagkakakonquer. Kinakailangan i-build natin yung ating buhay spiritual. Palayuin, patatagin. At kung titingnan natin yung tinatawag na sanabi rito, continuous, kapag ang building ay natayo at sabi rito, continuous mong tayo, ano ibig sabihin? Hindi ka titigil, ang building mo ay one story lang. Dapat next year, second floor ka na. Susunod na taon, third floor. Kung ang kwarto mo yung 2, magiging 5 na. Dapat ganun din ang buhay spiritual natin kung ihahalin tulad natin sa building. Dapat nag-e-expand. Umaabot hanggang sa dumating yung time na para itong skyscraper yung matataas na building. Pero matibay na natatay. Ano ang metaphor na binabanggit dito na ihalin tulad natin? Ihalin tulad natin ang ating sarili sa mga building. Continue to strengthen our faith. Patuloy na i-build natin yung ating pananampalataya. Hindi po pwedeng ang pananampalataya natin 5 years ago, yung level natin ng pananampalataya, ito pa rin ang nasa akin. At alam ko, wala namang magkakaroon ng negatibong kaisipan patungkol dun sa kailangan ba nating lumago? Kinakailangan ba natin tumaas ang pananampalataya? Lahat naman tayo nagkakasundo. Lahat tayo umaayon. Pero ang tanong, nasaan na tayo ang ating pananampalataya? 5 years ago. Dapat makita na yun. Sabi sa atin, continue to strengthen in the faith. Panlima, ang sabi rito, itutuloy uli natin yung verse. Ang sabi rito, strengthen in the faith as you were taught. Ano sabi rito? Magpakatatag tayo sa pananampalataya gaya ng pagkakaturo sa atin. Sino ba yung mga tinuturuan? Sino ba yung mga inaaralan? Mga students, mga estudyante? Alam niyo po, kapag tayo estudyante, ihahalin tulad sa estudyante. Hindi po pwede ang estudyante ay nag-estudyante lang. Meron dapat na mangyari sa kanyang buhay. Ano dapat mangyari? Natututo siya dapat bilang estudyante. At hindi lamang yun. Dapat after ng school year, nakakapasa. Ganun din tayo. Dapat tayo natuturuan ng salita ng Diyos at tayo natututo. At paglipas ng panahon, nagle-level up na tayo. Hindi yung 5 years na grade 1 pa rin tayo. Di ba? Yun yung doon tayo niya halintulad. Kaya sabi dito, as you were taught, naniniwala ako sa matagal na panahon tayo lahat ay naturuan. At ang isang disipulo ng Diyos, dapat nagpapatuloy sa pag-aaral. After na nag-preschool, elementary, high school, college, and then graduate school, patuloy. Hindi natigil sa pag-aaral ng purpose, magkaroon ng karunungan nagbumula sa Diyos para sa personal na paglago. Diba? Hindi para kaya nag-aaral, kaya nagpipilit na magkaroon ng kaalaman upang may maidebate lamang.
Marami ganyan na mga nagtuturo na kaya lamang nag-aaral ay para may mga madibate gaya nung marami nating alam na mga sekta ng pag-aaral. Kaya sabi nito, dapat maging tulad tayo ng estudyante na patuloy na nag-aaral, natututo at naglilibina. Kaya doon tayo, yun yung metaphor na panlima na kung saan ay madali nating matatandaan. Di ba? Siguro doon sa 5 kong binanggit, bago itong pang-anim. Sana'y natatandaan nyo lahat yun, yung aking mga binanggit. Panghuli na metaphor na binabanggit dito, sabi nito sa huling bahagi ng verse 6 to 7, overflowing with thankfulness. Ano sa rito? Overflowing. Nag-uumapaw sa pagpapasalamat. Ano ba yung overflowing, nag-uumapaw? Yan ay mga ilog. River. Dito naman tayo inihahalin tulad. Dapat daw ang buhay ng isang Kristiyano ay katulad ng isang ilog. Overflowing with thankfulness. Ang ilog, kapag binarahan mo yan, aapaw yan. Hahanap yan ang madadaanan. Hindi mapipigil yan. Ganun ba tayo? Bilang Kristiyano, ganun ba tayo? O tayo pinipilit ng magpasalamat, hindi pa natin magawa. Sabi nito, dapat tulad tayo ng river, overflowing with thankfulness. Nung nakarang anibersaryo sa Carousel, bahagi ng message ay nabanggit ko yung bakit ba hindi maging mapagpasalamat ng isang tao? Di ba? Bakit ba it's either na napipigil siya o nahihiya o ayaw niya talaga na magpasalamat sa Diyos? Di ba? O tayo na naman. Maring hindi natin sinadya na hindi, ayoko talagang magpasalamat sa Diyos. Pero ang tanong kanina, nakapagpasalamat pa kayo sa Diyos? Di ba? Baka nalimutan natin na maging mapagpasalamat sa Diyos. Ano ba yung dahilan ng hindi pagiging mapagpasalamat sa Diyos? Problema. Di ba? Kapag maraming problema, yan ang nagiging dahilan, kaya hindi nagiging mapagpasalamat. Ano pa? Mga kapatid, nagiging dahilan, kaya hindi rin nagiging mapagpasalamat. At ano pa? Yung sarili natin. Kaya nahadlangan yung pagiging mapagpasalamat. Problema, bakit ba nagiging hindi mapagpasalamat ang marami? Kasi imbis na makita yung pagpapalang napakarami na ibinigay ng ating Panginoon Diyos na naranasan natin, tinanggap natin, ang nakikita natin yung problema ngayon. Dahil doon, mabigat ang loob natin magpasalamat, magpuri sa Diyos. Hindi natin nakikita yung magagandang napakaraming bagay na ginawa na ng ating Diyos. Problema. Di ba? Yan yung nagiging dahilan. Nakatingin tayo sa mga bagay na negatibo, hindi doon sa positibong tinanggap natin mula sa Diyos. Brothers and sisters, bakit nagiging dahilan yan? Kaya hindi maging mapagpasalamat yung iba. Diba? Kasi marami pa rin mga Kristiyano sa buong mundo. Talagang hindi maayos ang relasyon sa kapatid. Diba? Hindi maayos. Siyempre, wala namang perfecto. Ang nakikita yung imperfections. Kaya nadi-discourage. Kaya kapag na-discourage sa kapatid, yun, nagiging mabigat sa kanyang puso yung pagiging mapagpasalamat. Pero nakita mo na ba kapatid, na kahit imperfect ang kapatid mo, kahit imperfect ang pastor mo, pinapanalangin ka niya. Naalala mo ba yun na kapag nananalangin niya mga yan ay kasama ka sa mga ipinapanalangin? Every Wednesday, sama-samang pananalangin sa mga personal prayers. Diba? Naalala mo ba na dumating yung time na maaaring hindi mo alam nakapag-extend ng tulong sa iyo? Diba? Pero bakit nagiging dahilan sa mga Kristiyano ang kanyang kapatid kaya hindi siya masayang nagpapasalamat sa Diyos? Diba? Nagiging negatibo sa mga kapatid, sa mga pastor.
At ang isa sa mabigat, yung mismong sarili natin. Kaya hindi nagiging mapagpasalamat. Kasi bakit? Maraming Kristiyano self-centered. Diba? Envious. Conceited. Diba? Makasarili. Self-centered. Kaya hindi mapagpasalamat. Kasi bakit? Kaya naman ako maayos ang buhay ko ngayon kasi ako'y nagsikap. Kaya ako nakapagtapos ng magandang kurso kasi nag-aral ako mabuti. Ako. Diba? Kaya yung magulang ko, maayos ang buhay kasi tinutulungan ko sila. Kaya tuloy ang dating para bagang yung kaisa ng kanyang pamilya dahil sa kanya, hindi dahil sa Diyos. Self-centered. Ang gusto ng maraming Kristiyano, sila pinapupurihan, hindi ang Diyos. Kinukuha yung kapurihan na dapat ay ang Diyos ang ating pinupurihan. Ano man yung meron tayo ngayon, ano man yung pagsisikap na ginawa mo, ano man yung kakayang meron ka, lahat yan galing sa Diyos. Kaya kung lahat yan ay galing sa Diyos, kanino ka dapat magpasalamat? Sa Diyos. Diba? Sa Biblia, ang daming ganyan kasaysayan. Diba? At ang malimit sa mga Kristiyano rin, sa marami, diba? Pagiging mainggitin. Imbis na matuwa sa nakukuhang tagumpay ng kapatid, nainggit. Nagiging negative. Diba? Hindi dapat gano'n. Imbis na ang kapatid natin ay nakapasa sa board exam, sasabihin natin, Panginoon, salamat, nakapasa yung aking kapatid. Palibasa may inggitin. Negative. Hindi pagpapasalamat sa Diyos ang nakikita, ang nararamdaman yung pagiging negatibo. Diba, alam nyo, ito'y totoo, sabi nga, nakalulungkot na sa panahon pa ng Israelita, sa panahon ng pagkalala, kaya nga pinatay ni Cain si Abel dahil sa tinatawag na inggit pa rin. Na hanggang sa ngayon, meron pa rin. Pero hindi yung pasis na kung yan ay noon pa yung nangyayari na, ay dapat nangyayari pa rin ngayon sa ating buhay. Mangyayari man yun, huwag tayo. Huwag sa atin. Diba? Huwag sa atin maranasan yung ganung bagay. Kaya dapat maging tulad tayo ng isang ilog. Ilog na nag-uumapaw sa pagpapasalamat. Diba? Hindi kayang pigilin. Tatayo para magpasalamat. At ito yung nais ng Diyos. Kaya nga isinusulat pa ng Biblia, ng salita ng Diyos maging mapagpasalamat kayo. Kasi ito gusto ng Diyos. Diba? Gusto ba natin masunod ang kalooban ng Diyos? Sabi ng Diyos, maging mapagpasalamat kayo sa Kanya. Kasi bakit? Yung pagiging mapagpasalamat, kapahayagan na may ginawa ang Diyos sa iyo. Kaya hindi maging mapagpasalamat ang iba kasi hindi pa rin nila makita sa kanilang sarili na napakaraming ginagawa ang Diyos. Yung tayo naririto, nakarating tayo dito kahit tayo may konting kahinaan, may karamdaman. Biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Bilang pagtatapos, alam niyo po, napaka mabunga. Punong-puno ng mensahe itong ating pinaghalawan ng tema, yung Colossus 2:6-7. Napakaraming mga mensahe kung saan ay talagang halos ay pwede natin tagapin at patuloy na makapagpalakas sa atin. Sa umagang to, sana patuloy na ito rin yung naranasan natin. Magkaroon tayo ng spiritual na paglago. Kung lumalago ang ating buhay, kung yumayaman tayo, dapat yumayaman din ating buhay spiritual. Di ba? Dapat gano'n. Yun ang nais ng Diyos. Hindi lamang yan nais ni Pastor Ronnie. Yan ay mensahe na kung saan ay pinarating sa atin lahat.
Diba? Ang sabi rito, spiritual growth o yung spiritual progress na dapat maranasan ng bawat isa sa atin. O babalikan ko yung Colossus 2 sa 1-7, ano yung mga word, yung mga keywords na naroon, yung rooted, yung built up, strengthened in the faith, overflowing with thankfulness. Yun yung apat na keywords na nakapaloob doon sa verses 6 to 7. Ang sabi rito, yung rooted, paano ba tayo magiging rooted? Grow downward. Lumago tayo palalim. Kasi sabi rito, spiritual growth. Dapat yung ugat natin lumago palalim. Kasi ang paglago ng ugat para tumibay, dapat lumalim tayo sa pananampalataya. Pangalawa, build up. Yung una, grow downward, yun yung root. Pangalawa, grow upward, build up. Lumago naman tayo pataas. Ang isang punong lumalago, nakikita yan. Papapansin natin yan. Di ba? Nakikita ng tao. Grow upward, ang ibig sabihin ng build up. Ang sabi naman sa pangatlo, strengthen in the faith. Grow inward. Lumago tayo sa ating pananampalataya, yung ating puso, yung ating kalooban. Lumago. Overflowing with thankfulness, grow outward. Overflowing palabas naman yun. Kaya makikita nyo, dito sa, sabi ko nga sa inyo, dito sa verses 6 to 7 na ito ng Colossus 2, ang dami. Grow downward, grow upward, grow inward, grow outward. Doon papasok sa apat na yun. Yung rooted, built up, strengthened, and overflowing with thankfulness. Sa lahat ng ating narinig. Noon, ngayon at sa patuloy na ating pakikinig na salita ng Diyos. Nagkaroon po ba tayo ng pagkatuto ngayong umaga? Sabi rito, sa verse 8, nung binanggit na yun ni Apostol Pablo, matapos na mangyari sa atin, na tayo ay lumalim sa pananampalataya, lumago, tumatag, maging mapagpasalamat, meron siyang sinabi sa verse 8. Sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito at ang mga ito'y di ayon kay Kristo. Maraming tao, simple lamang sa ating ngayon, sa Senado, sa Kongreso, napakaraming mga batas na ipinapasa, hindi ayon sa Diyos. Pero pinapalabas na tama. Kasi bakit? Ito na raw ngayon ang kalakaran. Hindi tayo pwedeng baguhin ng ganyang kaisipan. Hindi pwedeng baguhin ang salita ng Diyos ng kung ano yung sa ngayon ay uso o sa ngayon ay katanggap-tanggap sa mga tao. Sa Diyos, yung mali noon, mali pa rin ngayon. Sa tao, mali noon, nagiging tama na ngayon. Sabi rito, be on guard. Mag-iingat kayo. At may mga tao na gagamitin pa ang salita ng Diyos para balintunayan mismo ang salita ng Diyos. Mag-iingat tayo. Hindi naglalaban-laban ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay isang katitibay ng kanyang salita. Kaya mag-iingat tayo sa ating mga natutunan. Ang sabi sa Colossus 1:25, we have to receive the word of God in its fullness. At sa 2, full riches of complete understanding. Babalikan ko yung talata na ating mga pinag-aralan. Verses 6 to 7, isama na natin yung verse 8. Dito'y makikita natin, pwede na natin i-conclude
na hindi tayo pwedeng dayain o hindi tayo pwedeng madaya kapag tayo ay grounded in Christ, growing, grateful, mapagpasalamat. Hindi mangyayari yan. Kaya salamat sa Diyos, matapos niya tayong palakasin, matapos niya tayong bigyan ng karunungan, sabi sa atin, mag-iingat kayo para hindi kayo madaya. Sa umagang ito, para hindi tayo madaya, tandaan lang natin yung 6 na metaphors na binanggit natin. Madali nang tandaan yun. Para itong ating tema this year ay lagi nating naalala. Maging tulad tayo ng sundalo. Maging tulad tayo ng power walker, yung namumuhay ng matatag. Maging tulad tayo ng mga puno. Maging tulad tayo ng mga building, ng mga estudyante. At maging tulad tayo ng ilaw. Kapag yan ay sinubaybayan natin mga kapatid sa ating buhay. Pag yan isinubaybayan natin kung ano yung hinihingi ng metaphor nito na mangyari sa ating buhay. Kapatid, ikaw mismo makakapagpatotoo. Nararanasan mo yung spiritual growth. Palakpakan natin ating Diyos. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Aming amang dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong mga salita. O Diyos, tunay nga po na napakabuti mo. Sapagkat patuloy mong ipinapahayag ang iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng mga katuruan na patuloy na maglalapit sa amin sa iyo. Patawad po, O Diyos, kapag kami po ay kinakitaan mo ng mga bagay na salungat doon sa aming mga pinag-aralan. Tulungan mo po kami na patuloy na maging matatag. Tulungan mo po kami na patuloy na lumago. O Diyos, salamat po sa umagang ito na muli naranasan namin ang iyong kabutihan. Ang negatibong kaisipan na sa umagang ito maaaring sumagi sa aming isipan. Tanggalin mo po, Diyos. At positibong tanggapin namin ng buong buo ang iyong mga salita sapagkat ito ang nararapat. Salamat po, Diyos. Hinihiling po namin lagi, tulungan mo kami na luwago sa aming buhay espiritual. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli palakpakan natin Diyos. Hallelujah.